Good morning, you're in Smooth Jazz 107.1. Take it easy. Baguio feels. Naalala ko lang ang mga taga Baguio kahapon. Medyo malungkot at natalo po ang Team Lakay. Si Kuya Bilingon, Mr. Bilingon na disqualify at si Mr. Fulayang natalo sa first round. Natsambahan lang. Tsumamba lang sila. Better luck next time, Team Lakay. Pero super proud pa rin ako sa inyo na narating nyo yun. Ano ko lang, kasi noon nag-training rin ako sa kanila. So sila Bilingon, Fulayang, si Sir Jeje, sila yung mga nagtitrain sa amin noon way back 2011 ata. Pero yung time na yun, naglalaro na sila URCC. Meron silang mga laban na sa URCC dati. Naglaro lang ako mga 3 months lang. Hindi ko kaya kasi pagka tapos ko mag-training at nagtattoo ako, shaky na yung kamay ko. Mahirap pag nagtitraining ka at nagtatattoo ka everyday. Mahirap, sira yung pulso ko. So tinigil ko. Hinayaan ko yung mga lasenggo kong friends. Shout out pala sa mga batch 2002 ng Boys High dyan sa Baguio City. Magkikita-kita rin po tayo. Sana next year makauwi ako at tayo ay mag-inuman, park and shot. Ayun, balik tayo sa Team Lakay. Sinubaybayan ko sila. Shout out pala kay Mr. Dave Galera. First sa Team Lakay na nakapasok sa UFC. Natatuan ko rin siya. Pinuntahan ko pa mismo sa Singapore every 3 months. Hindi naman ako 3 months na nagsistay sa Singapore, pero 1 month ako sa Singapore, 1 month sa Malaysia. Ayan, namiikot ako. So yung nasubaybayan ko rin yung mga yan, ang Team Lakay, lalo na si Benjo, yung yung Bukal Boys. Hindi ako makapagsalita ng malakas kasi tulog na ang mga babies. So pinilit ko lang mag-shoot ngayon dahil kung hindi ako mag-shoot ngayon, wala na namang Tagalog Tuesday ngayon. Nagpapasalamat ako sa mga nag-share, nag-comment at nag-subscribe sa last episode ng Tagalog Tuesday. Masaya at umabot ng 1,000 ang views. Yan, salamat po. Ngayon, ang topic po natin ngayon tungkol sa mga do's and don'ts. Basically, konektado po ito sa last po na Tagalog Tuesday, which is diniscuss ko po yung tips para sa mga first time magpatato. Just in case, nakahanap na kayo ng artist, nakapagpa-schedule na kayo, may appointment date na po kayo. Usually, ang ginagawa ko po, being professional po doon sa mga nagpabook sa akin ng mga kliyente, ang ginagawa ko, nagsisend ako ng preparation. Preparation, parang reminders lang bago yung appointment nila. Sa 10 reminders na pinaka-importante na ini-instruct ko sa kliyente. Para sa mga artist naman na bago, mas okay po na nag-i-instruct po tayo sa mga kliyente natin na nagpabook sa atin. Parang preparation reminders, preparation guidelines. Kung may ballpen kayo, ilista nyo na lang po. Mas okay kung ini-instruct natin yung mga kliyente natin bago dumating yung appointment date nila. Mahirap naman kung hindi nila alam yung mga basic do's and don'ts natin. Lagi ko pong sinesend dito sa mga kliyente ko. Pagka nakakuha na sila ng appointment date sa akin, pinaka-importante, 10 pinaka-importanting reminders bago ka pumunta sa appointment mo. Ito po, by experience ko po lahat to nilista as tattoo artist at as naging kliyente rin po ako. Okay, punta po tayo sa number 1. Number one. No alcohol intake 3 days before the session. Meaning, bawal po uminom 3 days before ng appointment. Bakit? Why? Kasi po, for example, bakit 3 days? Bakit 3 days before? Ang alak, for example, uminom ka ngayon, bukas hindi ka iinom. Hindi ibig sabihin, wala ka ng alcohol sa katawan. 3 days po nagsistay usually ang alak bago natin to ma-excrete, bago natin to mailabas lahat, bago tayong maging alcohol free. 3 days po yan sa katawan natin, naiikot sa bloodstream natin. Pangalawang reason, kapag may alak sa katawan at nagpatato ka, madugo po ang balat ng mga nakainom at uminom kahapon or 2 days before, madugo. Kapag madugo po, mahirap pong tatuan yan. Ang daming nagsasabi na, siguro naririnig nyo sa ibang tao, ang daming nagsasabi mas hindi nila mararamdaman yung tattoo pagka uminom ng alak, which is para sa akin baliktad po, mas masakit po kapag may alcohol. So kasi kapag tinatoan ka at dugo ng dugo yung balat mo, syempre akong tattoo artist, uulitin ko hanggang pumasok yung ink, which is mas masakit kasi ulit ako ng ulit, tsaka dugo ng dugo yung balat, mag-a-adjust ako, lalaliman ko, which is mas masakit, at uulit-ulitin ko yun hanggang pumasok yung ink, which is mas masakit. So sana na-gets nyo yun, yung alcohol. So number 1 yan, no 3 days before ng
session mo. Okay? Number 2, at least 8 hours of sleep the night before your appointment. Meaning, kapag puyat, madaling mapagod. Kasi kung ikaw, wala kang tulog ngayon at magtatrabaho ka kinamagahan, di ba? Ang bilis mo mapagod. Ganun din po sa tattoo. Wala akong tulog, nagpatattoo ako kinamagahan, 2 hours lang tulog ko. Madali ako mapagod, madali ako masasaktan. Kasi pag pagod ang katawan mo, pagod din ang balat. Kailangan mo rin i-condition yung sarili mo. At least 8 hours nakatulog ka before the day before ng appointment mo, which is napaka-importante rin po yan. Kasi kung minsan, yung mga iba nahihimatay pa. Sa mga hindi po nakakaalam, nurse po ako noon. Licensed nurse po ako. Nagtrabaho po ako sa ospital. So, medyo may alam po ako ng konti. Pero, ngayon, bobo na po ako dyan. Tattoo na lang po. Pero at least, may idea pa rin ako sa mga ganyang bagay. Kasi pag nahimatay ka, hindi mo alam yung artist kung alam ba yung gagawin. Alam niya ba yung gagawin kung nahimatay ang kliyente niya? Diba? Hindi natin alam kung anong pwede mangyari. So, kailangan i-condition mo yung sarili mo na dapat nakatulog ka before ng appointment mo. Number 3, eat before coming. Kumain ka naman. Ate kabayan, kumain ka naman bago ka pumunta sa appointment mo. Alangan naman kainin mo yung pagkain ng artist. Tattoo ang pinunta mo, ate. Alangan naman makikain ka pa doon sa shop ng artist. Nakakahiya naman yun, di ba? Ubusin mo yung karga ng rep ng artist. Kumain ka before or magdala ka ng pagkain mo, kumain ka sa breaks. Yun ang the best, 'di ba, ate kabayan? Ang ginagawa nila kung minsan walang kain, diretso sila sa shop. Nagtatattoo ka, nagko-concentrate ka dun sa ginagawa mong tattoo, tapos biglang babanat itong kliyente. Bro, saan ba pwedeng umorder ng pagkain? Magugulo pa yung utak ng artist. Mag-iisip pa ngayon yung artist. Ginugulo mo siya, concentrated sa tattoo. Yan, mga issue na nangyayari sa akin kung minsan. Diba, syempre, ayaw mong ma-interrupt yung tattoo. Sir, alam naman sabihin mo, kuya, nagugutom ako, pwede bang itigil muna natin? Kain lang muna ako doon sa mall. Hindi pwede yung ganun. Once na nagsimula yung tattoo, usually, ang mga artist, magko-concentrate sila sa ginagawa nila at ayaw nilang nai-interrupt sila. Wala akong nakitang mga artist na gustong-gusto nila ang nai-interrupt. Okay, so number 4, bring sweatshirt, pants, or something to cover the tattooed area. Siyempre, pagkatapos mo magpatato, lalagyan ng plastic, kunwari dito, lalagyan ng ointment, lalagyan ng plastic, or Saniderm, kung ano man na plastic na pang takip. Kaya naman, kung pupunta ka sa public places, may dugo-dugo yung kamay mo. Usually, kami, tinatakpan namin. Ayun, syempre, hindi mo may iwasan, nandiyan pa yung dumudugo pa. So, number 5, if the desired area is hairy, please shave it carefully if you can. Okay? Pag hindi mo alam, wag mong pilitin. Kasi pagka nagkamali ka dyan at nasugat mo yung area kung saan ka tatatuan, sakit sa ulo po yan sa artist. Kasi paano niya tatatuan ang sugat na area? Diba? Na may cut. Mahirap po tatuan yun. At problema po yun. Sa mga singit-singit, ate kabayan, nakakahiya naman yun, ate. Mag-shave ka naman. Or magpa-wax ka naman, ate, ng singit mo. Or malapit sa kilikili or rib cage, i-shave mo naman, ate, yung kilikili mo. Gusto mo bang ma-turn off yung tattoo artist sa'yo? Joke. Ayun lang. Kung alam mong mag-shave, kung kaya mong i-shave, kasi meron tayong area na hindi natin kayang i-shave. Meron. Baka magkamali ka lang, masugat mo pa. So, mas okay, ibigay mo na lang sa artist. Ako nag-shave. Ako ang nag-shave ng mga kliyente ko, which is okay lang sa akin yun. Mas okay sa akin yun kasi alam ko kung saan ko i-shave. Alam ko kung paano yung tamang pag-shave. Kasi nung nurse pa ako, libo ang mga shinave kong pasyente. At lahat ng area is kabisado ko nang i-shave. Okay? Mas prefer ko na ako ang mag-shave. Okay. Nakapagod pala to. Mukhang tatagal to. Ano tayo? Next, do not apply lotion before the session. Simple lang po yan. Do not apply lotion before the session. Bakit? Kasi hindi po kakapit ang stencil dyan. Meron yung mga lotion na kahit punasan mo ng alcohol, hindi po natatanggal. Okay? Huwag ka na mag-lotion the day before ng appointment mo. Okay? Next, do not bring a basketball team or football team or the whole family tree. One companion is good. Yan. Very interesting. Sa instruction ko, ganito ko sinabi. Normal mo sasabihin is rude kasi. So, ang ginawa ko para maging matuwa, hindi sila mabibwisit sa akin, is parang ginawa kong comedy na huwag ka magdala ng batalyon o isang barangay dahil first tattoo mo, tatawagin mo ang buong pamilya mo para panoorin kang tatuan. Pangit po yun. Kasi madidistract po ang ating artist kasi na-try ko na po yan
yan eh. Ibang lahi po ito. So, first tattoo niya, napakaliit ng tattoo. Siguro, merong mga walo friends niya lahat yun na nakatutok doon sa ginagawa ko. Tanong ng tanong, sir, magkano to? Sir, magkano to? Sir, magkano to? Papakita yung cellphone sa mukha ko, nagtatato ako. Sir, magkano yung ganito? Ito, magkano yung ganyan? Which is, okay lang naman. Joke. Hindi yun okay. Nakakabwisit po yun. Okay? Kung magpapatato ka man, mas okay kung mag-isa mo lang. Kasi, makakakonsentrate ka kung paano mo tanggapin ang pain, magkakaroon kayo ng connection ng artist. At least, yung artist lang yung kausap mo. Makaka-concentrate din ang artist kasi distraction, madi-distract po ang artist pagka sobrang daming kumakausap. Yun lang po ang explanation ko doon. Next, bring your own smoke, bring your own snack and drinks. Bring your own drinks, bring your own smoke and drinks. Kasi meron rin na hindi ko alam kung sinasadya or nakalimutan. Nung ako po yung nag-yosi pa, break siya ng break, inubos yung yosi ko. Yung time na yun, sa lugar ko, wala pong nagbebenta ng yosi. Nawalan ako ng yosi. Galit na galit ako kasi inubos ng kliyente ko yung yosi ko. Ang layo ng store. Magdala naman kayo ng sarili yung yosi. Nakakahiya naman doon sa ubusin mo yung yosi ng artist, diba? Number 9. Ito, napaka-importante ito sa mga karamihan sa Facebook na nagbo-book. If you plan to change your name in your Facebook account, please inform me right away to avoid confusion. Usually kasi may instruction ako before ko i-send yung reminders, meron nakalagay, mark your calendar first. Please message me the day before for confirmation and for me to give you my location and full contact details. So, ang rule ko, i-message mo ako the day before para masend ko sa'yo yung details ko at ma-confirm ko na pupunta ka kinaumagahan. So, meron yung time na yung may schedule sa akin, nagpalit ng pangalan bago yung appointment. Nagkanda gulo-gulo na. Hindi ko na alam kung sino yung kausap ko. So, eto sa akin lang naman to kasi sa Facebook ako nakikipag-usap sa kliyente. Nagkanda gulo-gulo. Bro, hindi ikaw yung nakaschedule kasi iba yung nakalagay sa kalendaryo ko. Napakamaliit na bagay to pero ang laking disaster. Nagpa-schedule ka dun sa tao kasi mas nagpalit ka ng pangalan, hindi mo na-inform yung artist. Bad move. Ito na yung huli. If you have plans of cancellation, please inform me at least day before the appointment for me to have time to look for replacement. Napaka self-explanatory rin po yan. Hindi naman po hobby na pwede mong i-cancel. Hindi naman namin hobby ang pagtatato na pwede mong i-cancel anytime. Hindi po pwede yun. Kasi time is gold. Yung araw na yun, yung perang ibabayad mo may nakalaan dyan, tapos bigla kang nag-cancel on the day itself, masama po yan. Sinayang mo yung oras ng artist. So, yan po. Masyado na pong mahaba ang ating episode. Ituloy ko na. Ito po yung ini-instruct ko sa client. After naman magpatato. After nila magpatato, sinisend ko yung ointment na kailangan nilang bilhin na nire-recommend ko, which is yung Bepanthen ointment. Napaka-famous po sa Europe yan. Isa sa pinaka-effective na magpahil. So, ang instruction ko, after 2 days, apply a thin layer of ointment 2 to 3 times a day for 2 weeks. Then try to add a routine every time after taking a shower. Apply moisturizer for life. Tapos ang instruction is after 2 days, apply a thin layer of ointment 2 to 3 times daily for 2 weeks. So, may gap na 2 days. Patato ako ngayon. Add 2 days on top. The 3rd day, dun ka mag-start ng ointment. Bakit? Kasi, first 2 days is para matuyo. So, soap and water ka muna. Papatuyuin mo yung tattoo bago ka mag-apply ng ointment. Yung first 2 days, soap and water, 1 in the morning, 1 in the evening. Sa ligo mo, isabay mo na sa ligo mo. Hugasan mo, pat dry, huwag ka muna maglalagay ng ointment. Ulitin mo lang yon for 2 days para mag-dry siya. Kasi, mapapansin nyo, pagka nagkasugat kayo, nilagay mo ng ointment ngayon, or nilagay mo ng cream or ointment kung ano man yung gusto mong ipahid. Magtutubig siya. Kunwari, nasugatan ka ngayon, nilagyan mo na ng ointment. Nagtutubig po siya. Which is hindi po maganda yon kasi sa scab, mas kakapal po yung scab, at pag nag-scab yon at na-aksidenteng nag-peel off yung scab, baka sumama po yung ink ng tattoo. So yun po ang aking explanation sa after 2 days. So yung 2 days for drying, the 3rd day, start the ointment. Start the ointment every after washing. So hugasan mo sa umaga, pat dry, apply. Sa lunchtime, na feel mo na medyo dry na siya, pwede kang magpahid din po. Dapat manipis lang ang pahid ng ointment para hindi dugyot tignan. Okay. Mahaba tong aftercare. Pero sige, basahin ko na rin. Number 1, always wash your hands before touching your tattoo. Syempre, no, kumamot ka sa puwet mo.
kumamot ka sa puwet mo tapos ihahawak mo doon sa hindi na-infect yung tattoo mo, diba? Kumamot ka sa puwet may tae na yung daliri mo tapos ihahawak mo sa tattoo, diba? Doggy yun, my friend. Number 2, remove bandage carefully a few hours before being tattooed. Ako, ini-instruct ko ang kliyente, diba tatakpan namin yun, Saniderm or yung cling wrap, simpleng cling wrap. Ini-instruct ko sila na tanggalin yun minimum 5 hours. So after 5 hours, pwede mo nang tanggalin para ma-absorb lang ng sugat yung ointment na pinahid namin. Yun lang po. Mas okay kung for example nagpatato ka ng hapon, mas okay i-leave mo na lang yung plastic or yung Saniderm until the next day. So kinaumagahan mo na siya tanggalin. Mas okay po yun kasi mas tumagal na nagstay yung ointment sa tattoo at na-save mo pa ang bedsheet mo. Kung tatanggalin mo yun, syempre hihiga ka sa kama mo, dudugo-dugo pa yan, may mga excess ink pa. Baka magulat ka kinaumagahan, puro dugo yung kumot mo, kama mo, or bedsheet mo. Mas matagal na nagstay ang ointment sa tattoo, mas okay. Number 3, wash the tattoo with water and liquid soap a few times a day. Rinse well, self-explanatory, hugasan mo. Pag feeling mong naalikabukan, feeling mong nadumihan, feeling mong napagpawisan, hugasan mo kaagad po para po maiwasan natin ang infection. Number 4, after the second or third day, yan na po yung sinabi sa inyo kanina, after saka mag-apply ng ointment. Number 5, do not reapply a bandage unless told to do so. Yung plastic po, right after ng tattoo, yung plastic po, yan is first and last time mo na ilalagay yan. Para sa akin po, yun po yung principle ko sa akin kasi by experience po yun. Kasi one time, ginawa ko is, sige, takpan mo lang. So, yung mga, in-instruct ko yung kliyente ko dati na, sige, takpan mo para, kasi nagpo-polo nga daw siya. So, for the next 5 days after nung tattoo niya, tinatakpan niya everyday ng plastic kasi nagpo-polo siya. Ayaw niyang mamansyahan yung polo niya, saka ayaw niyang baka masugat daw, ganun. Mas grumabi po kasi na-infect. Hindi nakahinga yung sugat, syempre pinapawisan. Ang pawis po is source of infection din po yan. Ayun, kaya since noon hindi ko na inulit. Ang instruction ko is pagkatanggal mo ng unang plastic na nilagay dyan, huwag mo na ibabalik. Pag feeling mong pinawisan ka, feeling mong nadumihan, hugasan mo kaagad, pat dry. Yun. Number 6, do not share your lotion with anyone to avoid cross-contamination po. Hihiram ka ng yung ointment ng may ointment. Mas okay po is kumuha ka ng ointment na sarili mo. Dahil hindi mo alam, baka yung hiniraman mo, dinikit niya yung tube sa tattoo niya, tapos ganyan niya, tapos yung sakit lumipat dun sa tube, tapos ikaw naman na engot, di mo alam, kumuha ka dun, pinahid mo sa tattoo mo, inahawa ka ngayon ng sakit niya, meron siyang hepa, ayun, nagka-hepa ka na after 6 months, may hepa ka na, masama yun. So next, number 7, do not the scabs. Huwag mong tatanggalin yung scab, kabayan. Ate kabayan, huwag mong tatanggalin yung scab, huwag mong tatanggalin. Sinabi kong huwag mong tatanggalin huwag kang makulit. Hayaan mo lang po. Meron pong mga tendency na nagkakaskab ang tattoo kapag nabubugbog ng artist. Kung minsan hindi na iiwasan ng artist yan. May mga artist na nakakabugbog. Siyempre kami, hindi naman namin every time po na hindi naman namin kilala ang mga balat nyo. So, yung mga iba, hirap mag-adjust. Mga ibang artist, hirap mag-adjust sa mga bagong balat. Meaning, hindi po namin kabisado ang lahat ng balat. Nakakabugbog din po kami. Kahit yung mga pinakamagagaling na tattoo artist sa buong mundo, nakakabugbog po yan ng balat. Okay? May part lang naman na mabubugbog dyan sa balat na yan. Huwag na huwag mong babalatan. Okay? Meron yung time na maliligo ka, matatanggal na yan. Matatanggal na yan mag-isa. Huwag mong tatanggalin na basta yun. Next, number 8. Ito, napaka-importante ito. Avoid submerging the tattoo underwater. Nakakakos po ng infection yan. Lalo po ang chlorine, salt water, nakakakos po ng infection sa tattoo. Open wound po yan, hindi mo alam, may tumae palang baby doon sa pool. Nag-swimming ka, patay ka ngayon. Iwasan mo na lang, mas okay. Para sa akin, 10 days. Ang sinasabi ko, 10 days, huwag kayong mag-swimming after magpatato ng 10 days. Yung mga iba makukulit, papunta kami sa beach dapat bahala ka. Pag na-infect yan, hindi ko nakasalanan. 10 days, no swimming. Huwag mong ibababad sa tubig, huwag mong ibababad sa pawis. Okay? Number 9, avoid exposing it to direct or simulated sunlight.
Kapag ka na sunburn ang tattoo, faded na yan, magfi-fade po yan. Kasi meron po tayong layer ng balat. Hindi ko na i-explain in depth, pero meron tayong layer ng balat. Kapag ka nasunog itong balat na to, magbabalat. Yan po yung nakikita yung nagbabalat, nagbabalat to. Ngayon itong layer na to, yung sumunod na layer sa balat mo, umaangat. Yun po yung pumapalit dito. So yung mga natatanggal na dead cell na nasunog is may part dun yung ink, meaning nababawasan yung ink kasi nga kaya nagfi-fade yung tattoo. Basta yun. Next, avoid exposing your new tattoo to very dusty and dirty environment. Self-explanatory. Kailangan i-maintain ang kalinisan, kabayan. Your tattoo should heal within 2 weeks and completely healed in 4 weeks. Ito na po yung very common question. Kailan po kaya mag-heal? Kailan po yung fully healed? Kailan po yung ganito ganyan po? Ito po, ang explanation po dyan is normally, in average, mostly na lang, okay, yun na lang, mostly, nag-heal po ang tattoo pagka okay po ang pagkakatattoo at hindi po na-overwork ang balat. Nasa 2 weeks po yan. 2 weeks, dry na po ang tattoo. Healed na po outside, inside hindi pa po, nag-heal pa po yan sa loob. Medyo bumpy pa yung mga lines. Masasabi mong fully healed per a month, yung totally healed yung loob, healed yung labas. So, yan po. Yan po yung huli. Yan po yung mga sinisend ko sa mga kliyente ko before magpatato at after, yung aftercare. Salamat. So, okay na tayo. Pwede na ako matulog. Good night. Good night, everybody. Salamat sa mga mag-share, magla-like, mag-comment. Hindi ko na po kayo pipilitin na mag-subscribe. Yan po. Good night po mga kabayan. See you po next week para sa next na Tagalog Tuesday episode. Yala. Sana po makatulong sa mga tao na hindi alam ang world of tattoo. Good night. Adios. Matutulog na po ako dahil 3 AM na po. Good night.